Hello mga taga-subaybay, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay ating tutunghayan ang naging buhay ni Lily Monroe at ang mapait na sinapit niya sa kamay ng kanyang amain. Marami sa mga kabataang babae ngayon ang nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang sariling kapamilya. Isa lang si Lily sa nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa kanyang amain. Halina't ating tunghayan kung paano niya nilagpasan ang pait ng kahapon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Umpisahan na natin ang ating kwento. Sa payapang bayan ng Willow Bend, kung saan ang mga puno ay yumayakap sa bawat tahanan, naninirahan si Lily Monroe, isang 14 anyos na dalagita na mahilig mangarap. Ang kanyang buhay ay simpleng puno ng musika at sining. Isang paraiso na unti-unting nagdilim nang dumating ang kanyang amain, si Daniel. Sa likod ng maamong mukha at magalang na salita nito, isang halimaw ang nagkukubli. Si Daniel ay dumating sa buhay ni Lily matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Ang kanyang ina, si Rosa, ay agad na nahulog sa matamis na salita ni Daniel na nagbigay sa kanila ng ilusyon ng proteksyon. Ngunit si Daniel, sa kanyang dahan-dahang pagkuha ng tiwala ni Lily, ay unti-unting nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi, habang ang kanyang ina ay nasa trabaho, pumasok si Daniel sa kwarto ni Lily. Ang unang gabi ng pang-aabuso ay puno ng banta. Kung magsusumbong ka, mawawalan kayo ng tirahan, bulong niya. Ang takot ni Lily ay sinamahan ng kawalan ng tiwala. Kanino siya tatakbo? Lumipas ang buwan at si Lily ay nagbago. Ang kanyang dating masayahing ugali ay napalitan ng takot. Natutunan niyang magpanggap, isang ngiti sa harap ng kanyang ina, ngunit isang malamlam na titig tuwing mag-isa. Ang kanyang kwaderno, na dati puno ng mga tula at pangarap, ay napuno ng madidilim na linya ng galit at lungkot. May mga sandaling sinubukan niyang magsumbong. Subalit tuwing binubuksan niya ang kanyang bibig, tila hindi siya kayang pakinggan ng ina. Tigil-tigilan mo nga yung drama mo, ang madalas na sagot ng kanyang ina. Ang sakit ng hindi paniniwala ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ni Daniel. Ang kanyang ina, na dapat sana'y kakampi niya, ay naging bahagi ng kanyang pagkakulong. Sa kabila ng lahat, may isang tao na nakapansin, ang kanyang guro sa Ingles, si Jing Rivera. Napansin nito ang madilim na tema ng kanyang mga sanaysay. Minsang nagtanong si Jing, "Rivera, Lily, gusto mo bang may ikwento sa akin?" Ngunit tumanggi si Lily, natatakot na baka isa na naman itong taong hindi maniniwala sa kanya. Subalit si Emma, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nagbigay lakas sa kanya. Hindi na ito tama. "Kailangan mong magsalita, Lily," sabi ni Emma. Sa gabay ng kaibigan, humarap si Lily sa pulisya sa una tila may pag-asa. Isinalaysay niya ang lahat, bawat detalye ng kanyang dinanas. Ngunit ang sistema ay hindi perpekto. Si Daniel ay kumuha ng abogadong bihasa sa pagsira sa mga testigo. Ginamit nito ang kawalang ebidensya, pati na ang mahinang paninindigan ni Lily upang gawing mahina ang kaso. Ang pinakamalupit sa lahat ay ang ina ni Lily na tumayong saksi para sa kanyang asawa. Hindi totoo yan. "Anak ko, nagsisinungaling ka," sabi ni Rosa sa korte. Sa huli, sinabi ng hukom, "Insufficient evidence." Naglakad palabas ng korte si Daniel na malaya habang si Lily ay nanatiling nakaupo, hindi makapaniwala na hindi siya pinaniwalaan. Pag-uwi nila sa bahay, si Lily ay hindi sumagot sa ina. Sa halip, kinuha niya ang kanyang kwaderno at naglakad papunta sa gubat. Doon, sinunog niya ang lahat ng kanyang isinulat. Iniisip na walang saysay ang pagsigaw sa mundong ayaw makinig. Tumigil siya sa pag-aaral ilang buwan. Matapos ang kaso, walang pumilit sa kanya. Wala ring nagtangkang alamin ang dahilan. Sa edad na 18, iniwan niya ang Willow Bend. Dala ang isang backpack, ilang damit, at ang natitirang kapiraso ng dignidad na hindi naagaw ni Daniel. Sa lungsod, natutong magtago si Lily sa anino. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng libro. At sa gabi, pinipilit niyang kalimutan ang nakaraan. Ngunit hindi mawawala ang sugat na iniwan ng nakaraan. Isang araw, habang naghahanap ng libro, napansin niya ang isang poster sa dingding. Laban para sa mga walang boses, mga nakaligtas, magkaisa. Ang simpleng mensaheng iyon ang nagbukas ng damdaming matagal nang nakakulong. Muli, humawak ng panulat si Lily. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsulat para lang sa sarili. Sinimulan niyang isulat ang kwento ng iba pang biktima na nagbahagi sa kanya ng kanilang mga karanasan. Ang kanyang libro, Tahimik na Sigaw, ay naging daan upang marinig ang mga kwento ng maraming kababaihan at kalalakihan na nakaranas ng pang-aabuso, isang natitirang labanan. Bagamat hindi kailanman naparusahan si Daniel,
Ang kanyang kwento ay umabot sa maraming tao. Sa isang panayam, tinanong si Lily kung nagsisisi ba siya na wala siyang hustisyang nakuha. Hindi ko na kontrolado ang hustisya sa korte, sagot niya. Pero nakuha ko ang hustisyang para sa sarili ko. Hindi na niya maaring sirain ang buhay ko. Ang libro ni Lily ay naging ilaw para sa mga nasa dilim. Patunay na kahit ang pinakamahihinang boses ay pwedeng makagawa ng malalaking alon sa mundo.